lahat bilang tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apong Conching. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya, kay sarap sa piling ng kanyang espiritu. Kadakilaan niya ay di nagbabago, kapangyarihan niya ay di kukupas kailanman. Kaya't sumainyo nawa ang paghahari niya upang patuloy niyong kamtin ang pagmamahal niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Bilang kapatiran na binuo, binalangkas ng Ama, ilang chapter na ang kapatiran sa isang pagkatao na gusto man kayo lahat ay tunguhan o pagalakin, makipag-usap sa inyo, makiharap sa inyo, na para na sa gayon bilang kaaliwang tao na ito kinatutuwa at kinagagalak, yung makipag-usap, makipagsayahan, makipagtawanan, pagpaumanhin po ninyo kung hindi ko ito nagagawa. Sapagkat sadyang kulang na kulang ang oras ko sa bawat araw na sabi ko nga, iwasan mo man, hindi mo maiwasan kung magkamisan yung umaga pa lang may kausap ka na. Lalo't higit, halimbawa, may nagpabendisyon sa'yo, aalis, puntang abroad. Hindi naman ganun lang na pagka-bendisyon mo, pagkaharap ninyo, magpapabendisyon, bendisyon na, tapos na. Sapagkat, hindi ganun ang Panginoon, di po ba? Kinakausap pa, nag-uusap pa, nagpapahayag, marami pang inuulat. Halimbawa ay may dalang mga papel. Sino ka para magbendisyon doon? Anong kapangyarihan mo na mayroon ka para bendisyonan mo yung, halimbawa, mga dokumento? Wala kang karapatan na magbendisyon sa ganon at wala kang kapangyarihan. Kaya ano ang gagawin mo? Di ba sa Ama mo idudulog, sa Kanya mo ilalagak, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang Espiritu at pangalang Kristo? Hanggang sa mapapahaba na, mapaparami na. Yun po yung kung magkamisa ng hindi maunawaan ng tao. O kung halimbawa ay mayroong sa hindi mo inaasahan, mayroong pasyente kang dapat harapin, ayaw mo man nang magtangi, hindi mo naman mataboy yung tao na ayaw mo masaktan, uulatan muna ng Espiritu, sasabihin mo na, di pwedeng pagtatangi, subalit haharapin kita para sa ganito-ganito. Hanggang sa humahaba na. Alam niyo po, yan ang nakakahaba ng oras. Kaya, hindi pwede sa katulad sa isang ordinaryong tao na kapag sinabi niya, may schedule ako may schedule ako. Puputuloy niyong usapan kahit na nandun pa doon sa pag-uusap na teka muna, may schedule ako. Iiwanan. Iba po ang Espiritu. Kahit na napaka-schedule mo pa nandiyan na, sabihin mo nang aalis ka nang pa-flight ka na. Alam niyo po ang katwiran? Kung ako kasama mo at ako'y sumasayo,
kaya kong pigilin ang oras noon at hindi ka mahuhuli kahit bumiyahe ka. Ganyan po ang sasabihin ng Diyos. Ganyan ang sasabihin ng Espiritu. Sulong tuptin mo muna kung ano dapat mong tuparin, alin ang unahin mo. Kaya, haba namang ikay nasa biyahe, kung alam mong naantala ka, nahuli ka, dahil mahalaga gagampanan mo at mahalagang kasama mo ang Ama. Hindi ka naman natitigatig ngayon. Hindi ka nababahala, hindi ka nag-aalala, o hindi ka kaya natatakot na baka mahuli ko, baka mahuli ko, baka mahuli. Dahil kasama mo siya. Dahil siya yung nagbigay pag-antala sa'yo. Dahil ginampanan mo muna yung para sa Kanya. Subalit kapag ang ginampanan mo, nagdahilan ka, hindi naman totoo. Para sa sarili mo lang yung gusto mo, may ginawa ka, hindi mo maiwanan, may ginawa. Pagkatapos sasabihin mo sa Diyos, kasi po may ginawa ako, kasi po may ginawa ako. Hindi ka talaga gagabayan. Malilate ka talaga kung nagbibiyahe ka at kayo magsasakay ng eroplano. Sapagkat hindi ka naman totoo sa sinasabi mo. Ikaw ang may dahilan kaya ka nahuli. Bakit po? Isang palatandaan na pong ibabahagi ko lang sa inyo. Ito po dinaratal kaya gusto kong mamulat kayo sa paniniwala, sa pagtitiwala, sa pananampalataya. Kung siyang naghahari. Matagal na pong nangyari ito binabalik Dahil pangyayaring nagaganap at alam niya ni Mother. Dahil siya po nakasagot. Nung papuntang Dubai po ang anak ko. Kabilin-bilinan sa kanya yung unang pag-abroad ni Abin. Anak, ayos na ba lahat ang mga dokumento mo, lahat ng papel mo, nakaipon na ba, nakaganyan? Opo ma, sabi niya. Tignan mo, suriin mo muna at baka mayroon ka nakakalimutan. Wala na po ma. Anong wala? Pagdating namin dito, sa may Santa Rita, malapit na, ma, yung passbook ko pala, passport ko, wala po ma. Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo, anak, hindi mo chinek. Diyos ko, ama, gabayan niyo po kami. Tawag na yung pisa niya. Nasaan na po ba kayo, tita? Be, nasaan na kayo? Nandito na kami sa immigration. Be, sabi niya, oras na lang. Anak, magtiwala ka sa Panginoon. Kasama natin siya. Hindi niya pababayaan. Niloob niyang mangyari ito para may pakita siya ng pruweba. Kapag nagtiwala ka at naniwala ka, hindi ka niya pababayaan. Anak, pangyayari itong kalooban ng Diyos. Pagtiwalaan mo, sabi ko, maghintay lang kayo, mga anak. Darating kami. Hindi ko na po sasabihin ng kayabangan na may ginawa ang Panginoon. Tawag kay kapatid na Marisa, kapatid, pakiayos mo naman yung passport. Opo, sige po, kaapo, sasalubong na lang po namin sa inyo dito sa sasalubungin po namin kayo dito sa may Pulong Plasan. Nagkapanabaw. Di, ayun na. Naibigay sa kanya. Dala-dala na. Pagdating na naman ng Manila, traffic. May ginagawa po kasi ang Panginoon Pero hindi ko na pwedeng pakita sa inyo kung paano yung ginagawa niya. Dahil magiging kayabangan. Sabi sa kanya, anak, daan ka muna ng Baklaran. Daan tayo ng Baklaran kasi nung pinagbubuntis kita, hiniling kita sa mahal na bira, hindi ko pa kilala ang Panginoon. Ngayon ka ako, alis ka, daan tayo. Baka mali. Ang tutunguhan mo'y Diyos. Dambana ito na kung wala ang Maria, wala si Kristo, ang pananampalatayang buhayin mo. Sige, daan, baba. Alam niyo po ba, pagdating sa airport, sa lubong na yung pinsa niya, mga kasama, Ben, nasaan ka na? Ito, huwag kang mag-alala, may ginawa ang Espiritu. Sige, manalig kayo. Magtatagal pa kayong pipilan yan Hindi pa kayo makakaalis. Buhay po ang Diyos. Pagdating doon, mahaba pa ang pila doon sa pagpapasa ng bagahe. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po ito binahagi sa inyo? Kailangan mabuhay ang pananampalataya Yung totoong pananampalataya, hindi sa salita, hindi sa gawa lang.
kundi may kalakip na salita, may kalakip na gawa. At mas mainam pa yung walang salita, gawa lang. Opo, mas maganda pa nga yung gawa na lang, wala pang salita ng salita eh. Sapagkat kung puro salita, walang gawa, patay. Yan po ang pakatandaan nyo. Bakit tinuturo yan sa inyo? Upang maiba naman kayo. Ang kalaliman ng Panginoon ay tinuturo sa inyo. Dahil walang magtuturong tao niyan. At dyan mapapatutuhanan ng katapatan ng pagtitiwala, may ginagawang hiwaga. May ginagawang himala. O, halimbawa, sinabi sa inyo, bahado, hindi ka makakaraan. Kasama mo ang Diyos. Sinasabi sa iyo, yan ang paliwanag at yan ang patutong may espiritu. Nangungusap na espiritu. Sulong anak, ng panahon ng Moises, hinawi karagatan. Ikaw, kung tunay kang naniniwala sa akin, hahawiin ko rin yung bahana yan, makakaraan ka. Doon kikilos yung katotohanan na kapag pinaglaban mo, makikita mo, totoo pala yung sinasamba mo. Tapat pala yung tinatawagan mo. Kasi buhay siyang nakikiusap sa'yo, na makikilala mo siya, kinilala mo naman, tapat siyang magsasalita sa'yo. Totohanan, hindi biruan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga sinabing maliwanag mula kay Juan. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, yan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Naintindihan niyo po ba yon? Naunawaan niyo po ba yon? Walang makalalapit maliban loobin ng Ama. Ibig sabihin, ang bawat kaganapan sa buhay ninyo na hinahanap niyong matwid, nakikita niyong matwid, kalooban ng Ama yan. Kagustuhan niya yan sapagkat hinahanap niyo siya, dinadaman niyo siya, kinikilala niyo siya, pakikilala siya, papaunawa niya ang mahirap unawain ninyo dahil kayo tao, ang Espiritu ang magpapaunawa. Naunawaan niyo na po ba yan? Kaya, Espiritu ng katotohanan, nagtuturo ng katotohanan, Espiritu ng liwanag, nagbibigay ng kaliwanagan, Espiritu ng buhay, buhay niyo'y nakasalalay. Sa makatwid, may sinasabi rin ng Espiritu na hindi pagda kakara-karaka natutupad, pinatutupad. Tulad ni Moises, sinabing maliwanag, hanguin mo ang mga Israelita at bibigay ko ang lupang pangako. Doon, mag-aani kayo sa hindi nyo tinanim, makikinabang kayo sa hindi nyo pinagpagalan. Itinawid sa karagatan, hinawi ang dagat. Marami pa ang kaganapan bago pinahintulutan ng Paraon na sila'y lumabas sa bansa nila sa Ehipto. Pinatigas muna ang loob ng Paraon bago pinalaya upang may mapakitang mahiwagang gawa ang Ama upang makakilala sa Kanya ang mga anak niya. Kaya naman, ang kung ano ang ginagawang hiwaga nitong si Moises sa kaparaanan at kalooban ng Ama, tinutularan naman ang mga salamangkero ng Paraon. Natularan ba? Nagaya ba ang kaibang gawa nila? Hindi. Kaya nga ng sulong, sabi ng Ama kay Moises, sulong, gagawin kong
dugo ang tubig. Nagawa. Kung ano ang gawin nitong Moises na pinagagawa, pinatutupad ng Ama sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu, tinutularan ng salamangkero. Hindi matularan. Ibig sabihin, ang mangdarayang espiritu, ang manlulokong espiritu, tularan man ang tularan ng banal na espiritu, hindi magagaya lahat. Dahil iba ang Ama. Kaya maraming huwad. Maraming huwad. Sapagkat nakatala sa banal na aklat na yan. Maraming maglalabasan. Ako ang katotohanan. Dito'y totoo. Ako'y totoo. Ngunit nasaan ba katotohanan? Nasa relihiyon ba? O nasa Ama? Nasa espiritu niya at sa katapatan at puso ng taong naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Yun ang katotohanan. Sapagkat dito binubuhay ng Ama sa puso ng bawat isa ang pag-ibig na galing sa Kanya, ang pag-ibig na totoo. Kaya nga, kapag sinabi na, maliligtas kayo rito, sinungaling na si Apo Kunching. Hindi na totoo sinasabi niya kung inaakit lang kayo. Ngunit kapag sinasabing, mga anak, matwid niyong kilalanin ng Ama, matwid niyong isuko sarili niyo, at matwid niyong tanggapin siya, maniwala kayo. Sapagkat, yun ang gusto ng Ama. Isuko mo sarili mo, ibigay mong buong buo sa Kanya, isip at damdamin mo'y Kanya, upang mapagharian ka at makilala mo siya, madama mo siya, buhay na kumikilala sa iyo at tinatanggap ka. Doon mabubuhay na rin ang pag-ibig na di mo nararamdaman noon na wala ka pa sa katotohanan. Mga minamahal, mahirap, napakahirap iulat ang totoo. Subalit wika nga, paniwalaan, hindi ka paniwalaan, kapag tinuturan mo'y tapat at totoo, huwag kang mabahala at kahiyaan ng sinabi mo. Dahil kung ako'y ako maninindigan sa salita ko. Buhay ba ang Ama? Kaya naman kapag sinabi mo sa kapwa mo, anak, kung kikilala ka sa Ama, sasaya puso mo. Kung tatanggapin mo siya, madarama mo'y ligaya. Ang tanong niya, paano? Hindi ko kayang ipaliwanag ito sa iyo. Sagot mo naman bilang tao. Subalit tanggapin mo espiritu at siya mismo bubuhay ng pag-ibig mo. Nasaan ka espiritu? Mahirap din sagutin yan. Dahil wala kang ituturo, hindi mo siya pwedeng ituro. Narito siya, naroon siya. Ano na ang isasagot mo? Tanggapin mo ang Diyos na totoo sa puso mo at mabubuhay ang banal na espiritu niya sa iyo at tatanggapin mong buong buo. Ika'y tao lamang, may kakayahan ka, ngunit masigit ang kakayahan niya. Kapag nakaunawa ka at nakatanggap ka, totoo siya, tapat siya, doon napapasok at mabubuhay na ngayon ang katotohanan ng salita niya ay walang pagkabula. Ang lumalapit sa akin, nakikilala ako, ang hinahanap ako'y masusumpungan ako. Buhay bang Ama? Sino ang masusumpungan? Ang tao? Ang taong nangungusap? Ang tao na nasa inyong harapan? O ang nangungusap na hindi nyo nakikita, ginagamit lang ang mga bibig nila? Kaya natupad na ganap ang nailathala, lumago, lumawak, ang banal na salita sa pamamagitan ng pag-aaral ng tao sa lupa. Na hindi lang ganang pagkatao, kundi ganang ginamit ng Espiritu Santo. Kaya maraming tao ang di makapaniwala. Marami ang nagsulputan at magsusulputan pang mga gawain at sasabihin, puro Kristo, 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 Ama, Panginoon ko. Paano nyo mapapatotohanan na sumasa kanilang Espiritu Santo? Hindi nyo masusuri sa tao. Subalit, ang tunay na pinananahanan ng Espiritu, hindi nakikipag-biruan sa aral ng Ama. Sapagkat
Hindi nila kayang lokohin ang salita ng Ama. Hindi nila kayang bakliin ang matuwid niya. Hindi nila kayang ipagyabang ang aral niya sapagkat wala silang karunungan at kaalaman. Ang may alay at bigay sa kanila, ang tumanggap sa kanila at nagbahagi ng pag-aatas sa kanila. Kaya nga, sisinuhin sila, susuruin sila, kukutsain sila, hahamakin sila, pagtatawanan sila, tatanggihan sila, tututulan sila, lalayuan sila ng sanlibutan. Sapagkat ang makasanlibutan hindi makakaunawa sa kanila. Subalit ang makadiyos na Ama ang tinatawagan, mararamdaman, makikilala sila. Kaya, nawa sa oras na ito, sumayin lahat ang paghahari ng Ama upang huwag masayang ang araw at gabi mang panalangin ninyo ay dumirektang matuwid na marinig ng Ama na hindi man ura-urada pagdaka ito na ibigay ang hinihiling nyo, subalit bibigyan niya kayo ng katapatan ng paghihintay, ng pagbabata, hanggang kayo'y makita niya ang tapat niyong pananampalataya ay ibigay ang kahilingan. Sa nakita niyang itong anak ko na ito, kahit na hindi pa binibigay ko at di ko pa naibibigay sa kanyang hinihiling, di niya ako iniwanan. Hindi niya ako tinalikdan. Hindi niya ako nilimot. Hindi siya nag-alinlangan sa akin magagawa. Kaya't isang araw, tulad ni Abraham, binigay ang pangako, hindi ibang lahi o hindi mo pamangkin o pinsan o kamag-anak ang makikinabang sa iyong yaman. Mismo iyong anak. 25 halos na taon bago natupad, bago naganap. Kayo, ilang taon na ba panalangin nyo? May 10 taon na ba? Kung yun 25 taon na ang pangako, nagkaanak pa rin kung kailan tuyot na si Abraham, kung kailan baog na si Sarah. Sa makatwid, ang binabahagi sa inyong pagsasalarawan na ito, ipinapatotoo at pinapaliwanag ng Ama, may baog ba sa Kanya? Ibig sabihin, may imposible ba sa Kanya? May tuyot ba sa Kanya? Ibig sabihin, may magagawa siya. Sa makatwid, kapag inisip mo ang may magagawa siya at may imposible nga bang gagawin niyang posible, ikaw, mawawala pa ba ang pag-asa mo? Mamamatay pa ba pag-asa mo? Matatakot ka pa ba na hindi ka niya pakikinggan ay alam mo namang mahal ka niya? Kaya anong dapat mong gawin para maramdaman mo siyang hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya tinatalikdan at hindi ka niya nilalayuan? Sa puso mo'y damhin pagmamahal niyang matapat sa iyong piling. Mga mahal, hindi na magluluwat at patototohanan ng Ama ang kanyang salita ay buhay. Hindi rin lilipas. May buhay pa sa inyo at marami pang buhay. Ang salita niya ay pakikita niyang hindi nagkakabula. Sapagkat sa mga matwid at totoong tumanggap, sa puso nila'y nabubuhay ang ligaya at pag-asa sa kabila man ng mga pinagdaraanan nila, lumuluha man kung magkamisan ng mga mata, subalit nandoon pa rin ang ligaya ng pag-asa at buhay na pag-asa. Dahil hindi kayang buhayin iyan ng tao at hindi kayang ibigay ng kapwa mo tao, dahil may Ama ka na tinanggap mo, kinilala mo at pinanalaligan mo, yun ang bubuhay sa iyo. Sa pananampalataya mong tapat, sa pananalig mong totoo, upang mabuhay ang pag-asa mo at mawala ang takot mo, mawala ang alalahanin mo, wala kang pera, wala kang kabuhayan, may bukas pa, asahan mo'y siya. Dahil kung papaano noong unang panahon, walang mga gusali,
Walang mga bahay na magagara at magaganda, tinurang maliwanag, kalatanan yon daigdig, siksik liglig at umapaw ang aking pagpapala sa lupa. Alam ng Ama, kaya niyang buhayin ang lahat ng mga anak niya. Kaya niyang pakainin ang lahat ng anak niya. Kaya lamang ang taong hindi kumikilala sa Kanya, takot mabuhay dahil mahirap daw. Kaya isang araw may dumulog kay Apo Conching. Anong sinasabi niya? Iyak ng iyak. Di ko pa po kayang magkaanak. Ayaw ko po mabuntis. Ayaw po mabuntis. Ayaw mo ekang mabuntis. Buntis ka na. Nagulat siya. Di niya alam na buntis dahil tingin niya'y tao. Ayaw mo mabuntis. Ba't nagpagamit ka? Ba't nagpagalaw ka? Ano gusto mo, anak? Ilaglag ko ito at sabihin ko sa iyo, papatayin ko ito. Bibigyan kita ng panlaglag mo. Sasabihin ko sa iyo, labanan mo ang buhay, tanggapin mo yan at buhayin mo ang puso mo na dapat ianak mo yan. Subalit hindi kailangang sabihin ko sa iyo, eto inumin mo ng malaglag, dahil maaawa ako sa iyo, ginusto mo yan, hindi ako maawa, anak. Mahahabag ako sa iyo. Ngunit, sasabihin ko sa iyo, buhayin mo ang anak mo. Natatakot po ako. Baka pagalitan po ako. Baka pagtawanan ako. Nakakahiya po. Gayon palang nahihiya ka, ba't mo ginawa? Sapagkat, anak, sa pagkakasala. Sa konting halaga, tumanggap ka. Ganun lang pong halaga, eka. Hindi totoo yan. Yun ang binibigay sa iyo. Pero ulit-ulit na ginawa yan. Di ba, eka, anak? Lalong umiyak. Opo. Ulit-ulit nga po. At hindi lang yan ang nauna sa iyo. May nauna pa sa iyo. Kaya, paanong ipasasagot mo at sasabihin, gusto nga po, eka, ihanap ko ng mag-aari nito eh. Ba't mo pa aari sa hindi niya ari? Sino aariin yan? Mana pa ang sabihin mo sa akin, anak, tulungan niyo po ako na makauhlagpos hanggang makapanganak at pagkatapos po itulungan niyo po ako na ang anak ko'y mapalaki ko ng maayos. Sasabihin ko sa iyo, anak, sulong. Subalit kung sasabihin mong ayaw mo mabuntis-buntis ka na, hindi tama yan, anak. Yan ang tao. Kaharap ay tao, sinusuri tao, paghahari tao, pangungunay tao, ngunit ang di nila nakikita, kinakausap bilang tao. Mga mahal, marami ang pagkakataong ganito. Wala kayong kamalay at wala kayong malay. Subalit, nakatitig kayo, tumititig kayo, nagmamasid kayo, tumatanaw kayo, nakakakita kayo, ngunit di nyo makikita ang nakapaloob sa bawat kapwa nyo. Maliban makita nyo ang katotohanan ng dakong tinutungan nyo, ang pinaglilingkuran nyo, ang tinatawagan nyo ay di huwad, kundi kung makikipagtotoo kayo, mararamdaman nyo tapat sa inyong lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Net karamaniyahanam, net karamaniyahanam, net karamaniyahanam. Maaari ngang sambitin at sabihin ng natural na tao, alam niya pala ang nangyayari, alam niya pala ang nangyari sa kapwa niya. Bakit ang pangyayari sa buhay niya ay di niya muna inalam, bakit ngayon nahihirapan siya? Oo. Alam pala ni Abraham, ang kanyang sinusundan ay totoo. Kaya si Abraham, kahit anong nangyari at pangyayaring pinatupad sa kanya, hindi siya nagtalusira, hindi siya nag-aklas, hindi siya tumugot, hindi siya nawala. Sumunod pa rin siya sa kabila ng pangyayaring mahirap niyang tinawid, mahirap niyang naranasan ang siya ay
isang araw, ang kanyang mga kasamahan halos gapiin, halos magapi. Subalit naroon ang Espiritu na nagbabadya at nagtuturo, nangungusap at nagsasambit, anak, tumapang ka, maging matapang ka. Paano ko pakikita sa iyo ang dapat kong ipakita kung hindi ka lalaban hanggang isang araw iyong masilayan? Mga minamahal, hindi kayo pinarurusahan ng Ama kung wala kayong kasalanan na dapat ninyong pagbayaran. Ngunit, dapat nyo alalahanin ang mga pinagdaraanan nyo, niloob at pinahintulot man, nandyan pa rin ang pag-ibig at pagmamahal, pagkupkop. Kaya kung madaraman nyo, masasabi nyo pa rin, Ama, ikaw ang kakayahan, ikaw ang aming tagumpay. Sa gayon, sa hindi nyo namamalayan, nararamdaman nyo sa buhay nyo, nararamdaman nyo sa sarili nyo, nakikita nyo sa sarili nyo kung paano kayo inaaruga, inaalagaan, minamahal, at di pinababayaan. Lamang ang taong walang pag-iisip, walang pagninilay, walang pagsusuri, ang hinahanap lang ay biyaya, ang gusto lang ay biyaya, ang nasa lay biyaya, ngunit di makita ang mabuting gawa ng Amang dakila. Mapapalad kayong patuloy binubuhay at nabubuhay ang inyong ligaya, na hindi lamang kayo naghahanap ng pagpapala, na hindi lamang kayo naghihintay ng biyaya, kundi ang hinihintay nyo sa tuwin ay madama ang Ama, makilala at matuntun nyo kung sino siya at ano siya, hanggang isang araw kayo'y nakalaya. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Naunawaan niyo na pa ba ang istorya ni Abraham? Baybayin niyo ang istorya ni Abraham. Bago nagkarong anak na pinagmulan ay si Isaac, kaya ipinanganak si Jacob, at nang naipanganak si Jacob, naipanganak si David. At nang lumuwal si David, marami pang kaganapan. Mga propeta, mga hari, hindi maunawaan niya ng tao, Espiritu'y magpapaunawa sa taong naghahanap upang makilala Diyos Amang dakila. Buhay ba ang Diyos? Walang magaling, walang dalubhasa, maliban bigyan ng kaalaman at karunungan. Ngunit magsasabi pa ang tao sa lupa, gaano katotoo yan? Hindi na kailangan na ipaliwanag mo sa isang taong matamang naninimdim, matamang nag-iisip, matamang nagsusuri, ngunit di niya masuri dahil taong nangnunuri. Subalit, sa mga nakakadama at nakakakilala, mapapatotohanan nila ang totoong tao at totoong may takot sa Ama, hindi marunong manira ng kapwa. Pagharian kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga't maliwanag ang katotohanan na yan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ng Ama. Mula nooy marami na sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyong mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kapalad ni Pedro, nalaman niya lahat. Nalaman niya ang susi, kung sino ang susi ng kaharian. Nalaman niya na naghahari sa pagkatao ng Hesukristo ay banal na Espiritu. Kaya ang tanong, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang Diyos. Subalit, anong ginawa ni Pedro? Tandaan mo, Pedro, bago hulihin ng Kristo.
3 beses mo akong ipagkakaila. Ibig sabihin, hindi siya maipagmamagaling. Ibig sabihin, hindi siya may pangangalandakan. Ibig sabihin, hindi siya may pagtatanggol, kundi ipagkakaila. Ganyan ang tao. Kung minsan, alam niya na ang katotohanan, nakilala niya na yung kapwa niya, tunay ang ginagawa, subalit dahil sa kapwa, itatatwa. At nang nagaganap na ito, sa 3 beses na pangyayari, bago magtilaok ang mga manok, doon niya dinadagukan ang kanyang sarili at halos idigdik niya yung sarili niya sa dinding. Maraming mangyayaring ganito kapag kumilos ang Espiritu. Bakit? Alam mo na ang mabuti, tinuro sa iyo mabuti, nakitungo sa iyo maganda, minahal ka ng tapat, pagkatapos siniraan mo, sino kawawa? Sila? Hindi. Ikaw na walang ginawa, kundi manira ng kapwa. Sapagkat ang pawang katotohanan nakikita sa Ama ng mga taong kumikilala sa Kanya, subalit ang kumikilala sa sanlibutan at laman, ang hinahanap ay pita ng laman. Kailan may di makikita ang pawang katotohanan. Kaya't daratalang takda ang bawat araw, ang bawat gabi na hindi makakilala ang tao, ang Ama, nalulumbay siya. Pagpalain kayo. Nek karamanehanam, nek karamanehanam, nek karamanehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Naunawaan niyo na po ba kung anong kalooban ng Diyos? Kung ano ang kagustuhan ng Kristo? Ang kagustuhan ng Kristo, mailapit ang tao sa Ama, makilala ng tao ang Ama, madama ng tao ang Ama, ngunit hindi natupad dahil hindi nakilala ang isinugong anak. Kaya naman hindi tumugot ang Ama at hindi siya nagsawa, ibinaba ang Espiritu Santo ngayon kasama nawa ninyo. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong gandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, mangkin at tapin. Baba. Alam kong baba. Baba. Hindi ko kayo bibigyan. Baba, baba, baba. Alam kong may magagawa ang Ama. Sinabi ko baba. Baba. Baka kayo malaglag. Baba. Halika na. O, sige. Hilera sila, hilera. Alikay lahat ng mga bata. Alikay din eh. O, alis na, alis na. Alis na. O, alis na. Alis na. Alis na. O, sige, o. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa.
Pinagtigi-tigisan na nga kayo kahit ilan lang ito eh. Yung iba wala na. Para kayo lang ang magkaroon. Alam kong meron ka na magagawa ang Ama. Alam kong kababait talaga. Magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manak sa bata, ligkana sa bata, bawat araw sa bata, ako sa inyo, sa bata ba yun? Mayroong magandang parte-parte sa inyo, aking mga bata. Ayoko na doon. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Lahat ba ng ginagawa ng tao ay tama? Kapag ang ginagawa ng tao ay nakapipinsalan at nakapanggugulo, hindi na tama. Kahit bata at matanda. Sapagkat kapag ang Ama ang kumikilos, pumapayapa, namamayapa. Subalit kapag naggugulo at nakakagulo, hindi yun sa tama. Iyon ay sa mali. Buhay po ang Ama. Kaya madaling makilala ang espiritong tama. Pumapayapa ng nagugulo. Subalit kung yung payapa, ginugulo, hindi galing sa mabuti yun. Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Balikan nyo sa gunita nyo, sa imahinasyon ninyo, kung paano nagsabog ng mana ang Ama pagkatapos ganyan ang tao. Laguplupan sila. Laguplop ng laguplop. Sulong na sulong, kuha ng kuha. At sabi niya, kunin nila yung kakainin lang sa ganung araw, sa ilang araw. Ang kinuha nila, bakul-bakul, labis-labis. Yung mga kumuha ng labis na bulok, inuod, nakinabang pa. Kumisan, agaw ng bulaklak. Nabubulok lang yung bulaklak, tinatapon lang. Hindi pinakikinabangan. Yung tunay na nagpapahalaga, niipon nila, pinatutuyo nila, pinakakain sa isda. Binubudbud sa pataba. Sa pananampalataya at pananalig nila, natutupad ang salita. Subalit sa nagbabaliwala, nakikihala-hala, nakikikuha-kuha, pagkatapos baliwala, sapagkat di nila binigyang kahalagahan, kaya't nabaliwala ang mabuting salita. Mga mahal, tandaan ninyo, maliit man na bagay na pinahalagan nyo dahil sa Ama, siyang magpapala niyan. Siya nang bibigay ng kaganapan para mapalago, mapabutit, mapaunlad
Marami ang pananampalataya na doon ay natutupad ang kanilang mga pangarap. Isang bulaklak, pinanaligan, sa isang bulaklak na ito, gagawa ng paraan ng Ama, ako'y makalalaya. Tulad ng bulaklak na nakakabuka, bumubuka sa pamagitan ng Ama, alam ko, bubuksan niya rin ang paraan para sa aking buhay upang ako'y makalaya. Sapagkat yun ang tapat at totoong pananampalataya. May ginagawa, hindi salita. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Umayo kayong taglay ang galak sa puso nyo, maliwanag yung kamti ng kasiyahan at kagalakan ng puso nyo upang manahan sa inyo ang pag-ibig na tapat at totoong mula sa Ama, pagharian nawa kayong lahat. Pagpalain kayo. May bukas pa, magsimba po kayo. Karagdagan ng inyong kaalaman, hanapin